Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Balik po tayo at usap-usap ulit tayo. Kumusta kayo uli? Pag-usapan natin ito pong balita na mayroon na naman pong merong humaharang na ilang kongresista na dyan sa pagla-livestream po ng BICAM. Bakit hinaharang? 'Di ba? Or 'di ba? Merong mga ayaw. Ito naman po, napabalita rin na mayroon na namang kumbagang tatlong malalagas o malalaglag sa administration nitong si Bongbong Marcos. Ito daw po ay si DepEd Secretary Angara, possible. DOH, Department of Health, Ted Herbosa. At ito pong sa DICT, Department of Information and Communication Technology. Yung po ang napapabalita, pero siyempre sasabihin na naman nila, wala pang update dyan. At meron din pong, ito muna, bago tayo pumunta dyan mga kababayan, meron dito mga quote card na gusto ko lang uli na ipakita. Ito muna. Dyan muna. Pero I'm sure nakita nyo na yan. Sabi dito, nitong si Mr. Purple Rain. Sabi niya dito, nagkakaisa na ngayon ang pink, yellow at red Marcos loyalist. Malabo nang manalo si Sara Duterte, sabi ni Jim Paredes. Alam mo Jim Paredes, lalabas ka lang, agad kong nakikita ang kulay purple. Alam mo Paredes, sama-sama kayo, sasabihin mong pink, yellow at red. Ang pink, ang yellow at red, pare-pareho lang kayo. Iisa lang naman kayo nag-iba-iba lang kayo ng pangalan. Pero pare-pareho naman kayong laging magkakasama. 'Di ba? So, yung mga Marcos loyalist, ewan ko, baka nasa inyo na rin yan. Pero wag mong sabihin na pink, yellow at red. Ang red kasi, diba? Yung mga komunista. Iba-iba lang ang pangalan ninyo. Yung pink ba hindi yellow? Yung yellow ba hindi pink? 'Di ba? So, para mong dinadamihan. Iilan lang kayo pa rin diyan eh. Iisa lang, binago-bago nyo lang ang pangalan nyo. So, kayo pa rin 'yan. Hindi kayo nadagdagan actually. So, dream on. Magkakasubukan tayo ng 2028. Sige? Lakas mo, lalabas ka, ganyan. Bigla kang lalabas. Ang tagal-tagal mong nawawala, tapos biglang lalabas yung panguunahin mo. Dream on, Paredes. Buti kung hindi napalabas yung ano mo. Wag na lang. Alam na nating lahat yan. Sabi nga ni Ma'am Ana Malindog dito, sure ka dyan, Jim? Do you really think solid kayo? Nako, baka product lang yan ng pigment of your imagination. In any case, we'll see. Kasi kala nila mga kababayan, pink at yellow ay magkaiba. Sila din yan. Pambihira. Kasama mo yung mga komunista, di ba? Oh. Tigil. Ito naman po, ang sabi nito, ni Boyeng. Sabi ni Boyeng dito, I choose to be the ombudsman. I applied for it and I had to go through a lot of things to become the ombudsman. We will do what it takes. Sabi ko nga po, para naman pong napakadali, di ba? Para lang taking candy from a baby. Madali lang naman sa dami po ng ayaw kang maging ombudsman ay ganun lang kadali eh. Aywan ko kung ano sinasabi mong you had to go through a lot of things to become the ombudsman. Ikaw na nga nagsabi sa amin na kinausap mo na si Bongbong. Then, hindi ka pa kasali sa listahan. Nung sinabi mo yon, mag-a-apply ka pa lang. Pero at that time, alam na ng taong bayan, ikaw na. Kahit pa anong nasa sa harapan
wala yan. 'Di ba? Ewan sa'yo. Yun lang yung, ano ko lang yun ha. Opinion ko lang yun ha. Mr. Boyeng. Ito pang isa. O ayan, mga kababayan, ito na naman, panibago na naman, di ba? O, noon pa po ito, di ba maingay na tayo dito sa 107 billion noon pa? Wala man lang, parang nagtatangang kawali. O, kahit naman yung, yung 60 billion, yung 89 billion, almost na mailagay sa na tinangka nilang kunin lahat yung 89 billion from PhilHealth, di ba? Buti na lang, 60 billion lang nakuha nila. But anyway, mga kababayan, sabi dito ni Congressman, sino ba to? Rufus Rodriguez yata ito. Sabi niya, 107 billion pondo ng PDIC ipinababalik. Nananawagan si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa pambansang pamahalaan na ibalik ang 107 billion pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation na inilipat sa National Treasury kasunod ng naging desisyon ng Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyong pondo ng PhilHealth. Ayan. Ang dami nyo kasing pinagkukuha. Alin pa ang pinagkukuhaan ninyo? Tapos mga kababayan, marami din pong nagrereklamo dahil yung pong ibabalik sa PhilHealth na 60 billion, kala ko ako lang. Marami pa lang nagrereklamo na talagang doble-doble. Sabi nga pa ng iba, parang double taxation yan kasi yung 60 billion nakuha na yun sa atin eh. Nakuha na sa taong bayan yan eh. 'Di ba? Pagkatapos nung isusuuli nila, ilalagay nila doon sa budget ng 2026. So ibig sabihin, taong bayan na naman ang magbabayad, ang magbibigay niyan. 'Di ba? Dapat yun, kung saan nila inilagay yan, di ba sinabi nila inilipat nila sa treasury? O bakit hindi nila kunin sa treasury? Di ba? Kasi siguro ginastos na ninyo. Kasi ang ginawa kasi dyan mga kababayan, kinuha dito, inilagay sa treasury, tapos inilagay sa unprogram fund. Sabi nga nung iba, may narinig ako na pinaiikutan nyo lang ang batas kumbaga. Kasi yung unprogram fund, mapupundohan lang kapag may extra money sa treasury, di ba? Ay kung wala dito, kulang, laking-laki ng unprogram fund nila, di ba? Unprogram fund nila, di ba? Kuha sila sa PDIC, ilagay diyan. Dito sa PhilHealth, ilagay diyan. Tapos meron tayong mga project dito na flood control project na pwedeng nakawin, yun doon natin ilagay. Kaya pinagnanakaw nga. Kaya nga, sabi ko nga, bakit taong bayan na naman ang magbabayad dun sa kinuha ninyo? Dapat po talagang managot sila dyan, saan talaga ninyo ginastos yan? Saan nyo ginastos? Huwag nyong kunan na naman yung taong bayan ng pera para ibabayad doon sa mga kinuha ninyo. Di ba? O ayan, saan nyo na naman kukunin yan? Magtatay kawali na naman kayo dahil hindi kayo inuutosan ng Supreme Court. Iintay na naman kayo na may magsampa na naman. Kasi hindi po hindi sila pagkaganyan lang, panawagan lang. Tengang kawali lang yan. Wala silang pakialam talaga sa panawagan natin. Kailangan pang utusan sila ng Supreme Court. Diba? Tingnan nga natin kung meron silang gagawin dyan. Tingnan nga natin kung sasagot sila na ibabalik, na hindi na magsasampa-sampa pa ng kaso. Diba? Hindi kayo naawa sa tao. Nakakatakot yan. Kukunin ninyo 107 billion na alam ninyo pang back up yan ng mga depositor. Back up. Oo nga. 'Di ba? Para kasi sakaling may mangyari sa bangko na pinaghuhulugan ninyo, tinataguan ninyo ng pera, at least merong ibibigay sa inyo, yung insurance ninyo. Di ko lang alam kung anong limit ninyo diyan. So ito po,
Gusto ko lang ipakita sa inyo din ito. Mga kababayan, natandaan ninyo. Itong kontraktor, hindi ba ang pangit na ng pangalan? Mga nagnanakaw, yung mga ibang mga kontraktor. Ngayon mga kababayan, pulis naman ngayon ang magnanakaw sa kontraktor, sa bahay ng kontraktor. Pakinggan po natin ito, panoorin natin itong 5 kawatang pulis. Hindi naman natin nilalahat ha, kasi imposible pong na lahat kayo dyan ay kawatan. Ilan lamang po na nawawala na talaga ng pake siguro sa trabaho nila. Ito po, pakinggan natin. Samantala mga kapartner, dawit sa panibagong insidente ng pagnanakaw ang 5 pulis ng Region 3 matapos pasukin ang bahay ng isang kontraktor sa Diba? Porac, Pampanga. Narito ang balita ni Paul Montibon. Talagang mga to. Sangkot na naman sa panibagong insidente ng pagnanakaw ang ilang tauhan ng Philippine National Police. Yan. Ayon sa investigasyon, 4 na pulis ang pumasok sa tahanan ng isang private contractor sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga habang may takip sa mukha. Kasamang sa mga sospek ang isang police major, 2 staff sergeant at 2 police corporal. Hindi naman daw nakita sa CCTV ang police major na sinasabing mastermind ng pagnanakaw sa bahay ng biktima na nakitang ikinandado ang pamilya nito kasama ang mga bisita sa isang CR ng bahay. Aabot sa 14 na milyong piso ang nakulimbat umano ng mga pulis mula sa bahay ng kontraktor. Ayon pa sa investigador, 3 sa mga police suspect ay may derogatory records kabilang ang pagkakasangkot sa shooting at robbery extortion. Kaugnay rito, agad na ipinag-utos ng ating PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang masusing investigasyon at panukutin ang mga sangkot sa lalong madaling panahon. Kabilang na dito ang agarang dismissal at pagkakakulong sa mga mapapatunayang nagkasala. Git pa ni Nartates, hindi kinukonsinte o pinagtatakpan ng anumang maling gawain ng kanilang mga tauhan sa ilalim ng liderato nito. Kamakailan lang nang maiulat ang hindi bababa sa 6 na personnel naman ng Criminal Investigation and Detection Ayan, diba? Group o CIDG ng pagpalitin nito ng budol money sa 13 milyong piso mula sa nakumpiskang pera mula sa isang pinaghihinalaang Pogo Hub sa Bagak, Bataan. Sa kabila nito, naniniwala ang PNP na may mataas pa ring moral at integridad ang karamihan sa kanilang hanay. Yan mga kababayan, paulit-ulit na lang po ito. Noon pa po ito, mga kababayan, pagpasok ng Administration Bongbong, ang dami na pong nangyayaring ganito. Hindi ko naman sinasabi na bakit, di ba? Natatandaan ninyo noong mga pulis din, mga CIDG din, pumasok sa isang bahay ng isang Chinese na naglalaro lamang, nagmamadyong yata. Di ba? Tapos meron na namang another grupo na naman ng pulis pumasok sa isang bahay ng kapwa natin Filipino na may isang tindahan. Tapos merong mga pulis po, anong nangyari sa inyo? 'Di ba? Hindi naman po lahat kayo, pero ang dami na pong napapabalitang mga pulis na mga kawatan. Ano ba 'yan? Wala na po ba kayong respeto sa uniform ninyo? Wala na rin ba kayong respeto? O talagang nawala na kayo ng respeto dahil sa leadership na meron tayo sa ating bansa? Pero hindi po yan ang dahilan eh. Kawawa naman yung binibiktima ninyo. Di ba? Siguradong grabing takot ng mga yun. Ito naman po, itong sinasabi natin na meron na naman pong parang liligwakin o magkakaroon na naman yata ng balasahan at mukhang mapapasama dito ang Deputy Secretary Angara, Sani Angara. Ito po. Patuloy umano ang balasahan sa palasyo. 3 cabinet official ang nalalapit na rin daw masibak sa pwesto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. Sa harap ng sunod-sunod na pagkakadawit ng mga cabinet secretary sa issue ng maanomalyang flood control projects, napipinto umano ang pagkakatanggal ni Deputy Secretary Sani Angara, Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda at Health Secretary Ted Herbosa, ayon sa Politico.com.
Ayon sa source ng politiko, maaaring ito raw ang paraan ng Pangulo para ipakita na hindi ligtas ang anyay underperforming o controversial officials sa pagpapatupad ng accountability sa kanyang administrasyon. Ayon naman sa palasyo, wala pang update mula kay Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Kung sakali, ito na ang pangatlong round ng balasahan sa Marcos Jr. administration simula Mayo nitong taon. Matatandaan na nang tinanong natin ang palasyo tungkol kay Herbosa, ligtas pa ang kalihim sa cabinet revamp ni PBBM. Ngayon po, mai-assume natin na he still enjoys the trust of the President. Tingnan po natin kung ito po'y na-receive na po ng Ombudsman at hayaan po natin ang Ombudsman na mag-imbestiga po dito. May nakabinbin na reklamo laban kay Herbosa sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y close relationship niya sa isang pharmaceutical company. Ang DepEd at DICT naman nadadawit sa maanumalyang budget insertions dahil sa mga pahayag ng dating mambabatas na si Zaldico kaugnay ng mga ahensyang may mga isiningit umano sa 2025 national budget. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Dahil daw sa mga underperforming, bakit si Bongbong? But anyway, mga kababayan, ganyan na lang ang mangyayari, ang ginagawa ng administrasyon na to. 'Di ba? Tanggal lang ng tanggal. Saka isa pa, hindi ba? Hindi naman kayo naniniwala sa sinasabi ni dating Congressman Zaldico. 'Di ba? Sabi ninyo parang wala lang kasi, 'di ba? Pero halos lahat naman na pinangalanan niya parang ang sabi ko nga parang langaw na naglalaglagan, either umaalis o nagre-resign, o 'di ba? Ang ano lamang mga kababayan ay bakit sa napabalita natin ngayon si Diskaya, 'di ba, yung babae sumurrender na sa NBI kasi 'di ba sasampahan nga ng kaso siya. Parang hinahanap siya, parang wala pa naman warrant of arrest, I don't think. Kaya lang mga kababayan, kung mapapansin ninyo, ay si Eric Yap yata, mapapasama na rin. So, sa palagay ninyo mga kababayan, tama na yun. Mananahimik na ang taong bayan. Nakakatuwa lamang po, nakakala nila ay ganun-ganun para lang tayong bata na bibigyan lang tayo ng laruan ba? Na payag na tayo. Pero po, wala pa rin po yung mastermind. Habang hindi pa nakukuha ang mastermind, wala pong hindi po mananahimik ang taong bayan. Kasi yung mastermind na yun, nandyan yan, ilang taon pa kayo dyan. 'Di ba? Meron pa kayong budget ng 2027, 'di ba? 2026, mag-aano naman kayo ng budget for 2027 and 2027 budget for 2028. So ilang taon pa ninyong paglalaroan ng budget natin? 'Di ba? So habang panay ang pangalan ninyo nasasampahan si Diskaya, karamihan po mga maliliit. Wala pa po yung mga malalaki talaga na dapat ay mahuli. Kasi uulitin natin po, hindi ito magagawa ng congressman lamang. 'Di ba? Mayroon po itong conduit, I'm pretty sure. At hindi ito maaaring galawin nila. Hindi ito maaaring basta-basta. Dahil hindi ba si Bongbong Marcos ang nag-scrutinize, analyze, 'di ba? Ng budget na 'yan. Siya po, kung hindi niya sana sinabi yan, nasa public pa noon, 'di ba? Sabi niya, binasa ko ang 4,057 ba yun pages ng 2025 budget ng GAA, 'di ba? Wala daw siya nakitang problema. Why, bakit meron ngayong kaso kayo? 'Di ba? So wala, mga kababayan, maliliit lamang po at hindi pa rin po mananahimik ang taong bayan hanggat hindi nakukuha ang mastermind. Sinong mastermind? Hindi po naniniwala ang tao na yung mga congressman lang. 'Di ba? Ulitin ko na naman yung aking Bongbong Marcos, din Senate President, and din Speaker of the House, tapos merong Saldi, merong DBM. Sino sa kanila ang makakalusot na hindi makikita nitong mga taong itong nakapalibot sa budget? Diba? Di ba sabi ni Saldico, inuutusan lang siya.
Di natin alam ang katotohanan. Ito po mga kababayan, ang balita ay mayroong kumbaga humaharang dito sa live stream. Di po ba? Dahil dito sa corruption nangyari, kumbaga, pangako ba yun? Pero parang yun na talaga ang daan na pupuntahan nila ay para maging transparent sila pag dito sa budget, yung especially sa BICAM. Dahil yung BICAM na yun, masyadong naging controversial din po, di ba? Yung BICAM report na maraming mga blanco-blanco, di ba? So, kaya nga nagkaroon sila nag-decide ang Senado na magkakaroon nga ng live streaming. At I think mayroon pa nga silang mga inimbita na magmamatsyag, di ba? Pero meron daw pong ilang kongresista na ayaw, parang ang dinig ko pa nga pa doon sa iba-iba karo sila ay maging parang mukhang bad guy kung sakali man na pumunta sila dyan, Tapos idipinsa nila yung budget na yan, di ba? So, meron talaga daw pong ayaw o merong gustong humarang dito. Ito po siya. Lusot na sa Senado ang 6.793 trillion peso 2026 national budget. Ngunit bago ito maisapinal sa Bicameral Conference Committee, may ilang kongresista na hindi sang-ayon sa planong live streaming ng deliberasyon. Si Troy Gomez magbabalita. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.793 trilyon pisong 2026 General Appropriations Bill. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Senator Wing Gatchalian, Chairperson ng Senate Committee on Finance, na tinaasan ng Senado ang pondo para sa edukasyon. Umabot na ito sa 1.375 trilyon piso o 91.24 bilyong piso na mas mataas kaysa bersyon ng Kamara. Pero habang lumalaki ang pondo para sa mga paaralan, kapansin-pansin ang malaking pagbawas sa budget ng Department of Public Works and Highways. Mula sa 624.48 bilyong piso na panukala ng Kamara na sa 570.48 bilyong piso na lang sa bersyon ng Senado. Isang malinaw na tugon sa serye ng hinihinalang anomalya na lumutang nitong mga nakaraang linggo. At may pangako si Gatchalian na ito ay magiging transparent. As an added safeguard against ghost projects, all infrastructure projects must now have station numbers and specific coordinates. Pero habang ipinagmamalaki ang safeguards, uminit ang tensyon ang usapin ng live streaming ng Bicameral Conference Committee. Pagdating ng December 12 hanggang 14, mag-uusap ang Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee para pagtugmain ang magkaibang probisyon ng kani-kanilang bersyon ng GAB. Una itong inanunsyo na ila-live stream, isang hakbang daw para sa transparency. Pero ayon kay Senador Erwin Tulfo, hindi lahat masaya rito. May ilan sa Kamara ang gustong harangan ang live broadcast. Oo. Yung problema, may mga kumukontra. May mga hindi dito sa amin. Sa house, sir? Sa house, ayaw nila. But we afraid na hindi natin in-live. Kailangan makialam din yung tao. Kasi lalo na ngayon, talagang questionable itong budget. Ayon naman kay Senate President Tito Soto, hindi bibigay ang Senado. Hindi anya pwedeng mawala ang live stream dahil ang proseso dapat hindi tinatakpan. Gusto namin naka-open, kitang-kita ng publiko, sino-sino naglagay ng ganito, sino-sino yung nagpasok niyan, anong budget para sa mga tatlong pinakamahalaga, DepEd, DOH, Agriculture. Matagal na namin ang pag-usapan ng live stream talaga. Hindi namin na napag-usapan kanina yun. SOP na yun, talaga naka-live stream. Sa December 18, inaasahang pipirmahan ang BICAM Committee Report. Sa susunod na araw, December 19, iraratipika ito sa parehong kapulungan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Troy Gomez. Ayan, maraming salamat po sa SMNI News Blast sa inyong balita. So mga kababayan, ano ang ikinakatakot naman ng ilang kongresista na bakit ayaw nyo na naman, andyan na naman kayo? Bakit ayaw nyo na naman itong ipakita sa madla? Hindi nyo pa nga naiilabas yung small committee report, di ba? Natatandaan ninyo, again, yung small committee report po na matagal nang hinahanap ni Representative Tubit Tiangco, di ba? Kasi nga po, siguro kaya ayaw nilang ilabas yan. Baka nandun yung mga insertions nila Sandro,
Oh, baka nga naman makita doon. So, hindi kayo nagtataka? Talagang wala na. Parang nalusaw na. Parang ganun-ganun na lang yon. Walang hiya ninyo yung record.